Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyo nagmamagandang collegiate Cats, nagbabalik upang magatid sa inyo ng panibago pong update. Latest happenings about po sa TVJ, mga balitang may kinalaman po sa Itbulaga at mga balita hinggil po sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang pong pindutin ninyo ang subscribe button na nandyan po sa baba. And padami po ng notification bell. Pakikulimbang po niyan upang maging updated po kayo at ma-notify po kayo every time na may bago po tayong videos. Anyway, ang mainit natin pag-uusapan po pala sa gabing ito ay pumapatungkol po mga collegiate Regards dito sa paglilinaw ng President and CEO ng Signal TV hinggil po sa kinikita ng Itbulaga. So isang malaking patunay na naman po ito, Cats, na totoo ang sinasabi ng TVJ na hindi po sila nalulugi. Kung sa bagay, magsisinungaling ba naman ang TVJ? Ayat nga po't meron na po silang ipinakitang pruweba, talagang mga bashes lamang po ang humihirit. Pero ngayon, ewan ko na lamang po kung makahirit pa ang mga bashes po na ito. Kasi isang malaking sampal po ang ginawang pagpapatunay po na ito na talagang ang Itbulaga po ay napakalaki ng kita. Sa katunayan, ang Itbulaga po ay nagbibigay ng malaking kita po sa kanila. Pero bago yan mga Kadarikans, so meron po tayong nakita dito na panunupalpal mga Kadarikans kay Chaka Puso, ang promotor, ang utak ng pagpapakalat po ng fake news, maling balita sa Itbulaga na kung saan nalulugi ng araw po ito Kadarikans na puspusa na ang pagmi-meeting ng TVJ para ma-survive lamang daw po ang EB dahil pag nagtuloy-tuloy ito ay malapit na raw pong magsara din ang Itbulaga. So meron po tayo nakita dito and sabi, pwede daw kasuhan ito si Chaka Puso, gumagawa ng fake news sa Itbulaga, maka-showtime troll ng ABS. Sabi pa dito, pero ikaw ang source ng fake news sa Itbulaga, troll ng ABS. Kasi ito pong si Chaka Puso, meron na naman pong pinapakalma na issue Kadarikans, and parang hinggil dito or ayon sa kanya parang no to fake news siya. Kaya sabi nitong isa pero ikaw ang nagpakalat ng fake news hinggil sa nalulugi ang Itbulaga. Ito nga po kasi yon. Para sa mga hindi pa rin po updated kung kanino nga ba nagmula ang balitang ito, Kadarikans, so mula po talaga ito kay Chaka Puso. Siya po talaga ang pinakautak ng fake news na to. Sabi niya dito, so may emergency meeting daw ang TV5 at MediaQuest this coming Saturday ayon sa ating kapatid source. Not because of showtime sa GMA, but dahil sa negative earnings nila. 2 months na daw walang kinikita ang TV5 at MediaQuest sa Itbulaga. Ito pa, dagdag pa ng source, 75% daw ang production cost ng show pero 25% lang ang naibalik, kung saan hahatiin pa ng TV5 51% at ang TVJ 49% at karampot na kita. Ang karampot na kita. Sabi pa, ayaw daw tanggapin ng TVJ ang 49% na hatian. Bukod sa TF nila, maliit lang ang mapupuntang budget para sa show. Meron pa siyang pahabol. Ganito din yata ang issue ng TVJ sa mga halos-hos. Remember? Yung nawawalang fans? Bukod sa TF or talent fee, ay may share pa silang kinukuha sa kita ng show. Ang ending, lugi nga naman ang producer. Kaya pala problemado sa MVP this past few months. Yun pala ang issue. So, yan mga Kadarikans, yung pakalat po niya na chismis na kung saan ay pinaniwalaan naman ng kanyang followers. Grabe nga naman. Hanggang sa makarating na nga po ito sa mga pages, article na manunulat po, mga articles, and sa Kapatid Insider page, hanggang dito nga po kay Ogie Diaz. Kaya, ayun, boom, trending
napag-initan po itong si Ogie na siya namang inaalmahan ni Ogie kasi ayon sa kanya hindi naman daw niya kinumpirma na nalulugi na ang Itbulaga. Pero hindi po ito acceptable reasons para po sa mga fans sapagkat noon pa man daw ramdam na po nila Kadavikats na negative talaga itong si Ogie Diaz sa TVJ for some reasons na hindi daw po nila alam kung bakit. Samantala, ito na nga mga Kadavikads, ang issue po sa pagkalugi ng EB narito't nagsalita na po ang President and CEO ng Signal TV Inc. na kung saan sinabi nga raw po ng Itbulaga is their most profitable show. So, ibig sabihin, TVJ po or Itbulaga po ay nagbibigay ng malaking kita sa kanila. Malaki po talaga ang ambag ng Itbulaga sa kanila. Bale, isa na naman po itong malaking sampal at panunupalpal sa mga bashers, mga Kadavikads na panay po ang pangnenega sa EB kahit pinatunayan na ng TVJ na hindi sila nalulugi at fake news ang kumakalat na balita. So, mula po sa post ng The Kapatid Buzz, tapos ang fake news. Signal TV President and CEO Shane Pasas tinapos na ang mga espekulasyon tungkol sa financial status ng longest running noontime show na Itbulaga TV5. Sa ibinahaging video ni Models of Manila, personal niyang nakadaupang palad si Miss Basas sa mismong compound ng TV5. At ayon dito or ayon sa kanya, ang EB ang pinaka-profitable na programa sa TV5 at walang katotohanan ang mga kumakalat na balitang nalulugi at magsasara na ang 44-year-old noontime show. At tinanghal na top 5 longest running program sa buong mundo na may mahigit ng 14,000 episodes. Dagdag pa nito, sa loob lamang ng unang 3 buwan na pag-ere sa 5, ay malaki na ang kinita nito at malaki na ang naitulong sa pag-angat ng istasyon bilang current number 2 most watched channel sa buong bansa. Nagsimulang umere ang Itbulaga bilang EAT sa TV5 noong lumipat ang TVJ at ang mga legit Davikads sa Kapatid Network matapos ang gulong nilikha ng bagong management ng Tape Inc. noong December 5, 2023 at January 5, 2024, nanalo naman ang TVJ sa copyright and trademark case sa APO at Marikina City Regional Trial Court laban sa Halos Hoslad Production Firm at GMA7 matapos ang 6 na buwan. Nabawi ng iconic trio ang titulong Itbulaga bilang resulta ng hatol. Hanggang ngayon, walang humpay pa rin ang pag-ulan ng mga sponsors at advertisers sa Itbulaga at nananatiling nasa top 20 program ng Pilipinas na may consistent na ratings base sa AGB Nielsen survey. So ayan, napakalinaw na mga Kadavikads ha. And si President and CEO ng Signal TV Inc. na si Miss Jane Basas na ang nagsabi na Itbulaga po ang most profitable show nila. Kaya sana naman ay manahimik na po ang lahat ng bashers ng TVJ at tama-tama na ang pagpapahiya sa kanilang sarili kasi sila lang rin po ay napapahiya sa patuloy po nilang ginagawang ito, Kadavikads, na pagpapakalat po ng maling balita about po sa Itbulaga. Kagaya nitong magsasara na daw po ang EB. Kasi paulit-ulit lang po silang nasusupalpal. So nakakatawa po kagaya na nitong si Models of Manila, isa pong talagang defender po ng Itbulaga kasi talagang nagbubuhos po siya ng effort para po makapag-interview ng mga personalidad na may kinalaman po dito sa Itbulaga. So very hands-on po siya hinggil po sa issue ng EB. Kaya naman mga Kadavikads, pasubscribe na kanyang lahat ng social media platforms. So alam ko sa YouTube may 2 po siya. Marami pa actually pero parang
dalawa yung pinaka-active po niya. Then, ganun din po sa Facebook. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update guys sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.